Mainit ang sikat ng araw nang dumating si Aldrin sa maliit na karinderya, kung saan siya nagtatrabaho bilang tagaluto at tagalinis. Pawisan man at pagod, nakangiti pa rin siya dahil alam niyang kahit papaano ay may papadala siya sa bahay mamayang gabi. Hindi man kalakihan ang sahod, pero malaking bagay na yon para sa kanyang pamilya na halos sa kanya lamang umaasa. Si Aldrin ay 26 na taong gulang. Hindi nakapagtapos ng kolehiyo dahil kinapos sa pera noong siya ay nag-aaral pa. Kaya naman mula noon ay tumigil na siya sa pangarap na maging guro at tinanggap na lamang ang realidad na kailangan niyang magbanat ng buto para mabuhay ang kanyang pamilya. Sa kabilang banda, si Sofia ay 24 na taong gulang. Masipag at masinop ito. Siya ay nagtatrabaho bilang isang cashier sa isang kilalang grocery store. Kung tutuusin, siya ay simple lamang, hindi maluho, hindi rin palaasa, at ang tanging pangarap ay makabuo ng sariling pamilya na hindi maghihirap kagaya ng kanyang kinalakhan. Nagkakilala sila sa isang simpleng okasyon. Pista sa baryo. Si Aldrin ang nag-volunteer na mag-ayos ng sound system, samantalang si Sofia naman ay tumutulong na magbenta ng pagkain. Isang ngiti lang mula kay Aldrin ang nagtulak kay Sofia na mapansin siya. Mula noon, nagsimula na ang kanilang pag-uusap hanggang sa mauwi sa isang mas malalim na relasyon. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Lagi nilang pinag-uusapan ang kinabukasan. Isang maliit na bahay, simpleng kasal, at kung papalari na yung negosyo para hindi na kailangang pang mangutang. Ngunit habang puno ng pangarap si Sofia, ramdam naman ni Aldrin ang bigat ng kanyang pasan. Kada araw na matatanggap niya ang sweldo, halos kalahati nito'y diretso kay Aling Norma, ang kanyang ina, na laging may dalang listahan ng utang mula sa sari-sari store sa kanilang baryo. Kung hindi naman iyon, ay si Mang Rodel, na tatay niya. Umiiyak ito dahil wala raw pambili ng alak at pulutan. Ang dalawang kapatid niya naman na sina Arman at Chessa ay may kanya-kanyang trabaho, ngunit inuuna ang sariling luho. Bili ng bagong cellphone, gala tuwing weekend, at kung minsan ay bagong motor. Aldrin, kailan ba natin sisimulan yung ipon para sa maliit na negosyo? Ang tagal na nating pinag-uusapan to Tanong ni Sofia, isang gabi habang sabay silang kumakain ng lugaw sa tabi ng kalsada. Napayuko si Aldrin. Alam mo naman Sofia, lagi kasing may kailangan sa bahay. Ayokong makita silang nagugutom o walang makain. Ako na lang kasi ang inaasahan nila. Napabuntong hininga si Sofia. Mahal niya si Aldrin. Ngunit unti-unti niyang nararamdaman na baka hindi na siya prioridad ng nobyo. Gusto niyang unawain, pero sa bawat araw na lumilipas, mas lumalaki ang takot niya na baka hindi na matupad ang mga pangarap nilang dalawa. Habang tinitignan ni Sofia ang mata ni Aldrin, nakita niya roon ang pagod at pangungulila. Hindi lamang para sa sarili, kung hindi para sa lahat ng nakaasa sa kanya. At doon niya naisip, kung hindi matututong pumili si Aldrin, baka mauwi sa wala ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang kumapit. Dahil para kay Sofia, mahal na mahal niya si Aldrin at naniniwala siyang balang araw ay matututunan itong i-prioritize ang kanilang kinabukasan. Mabilis ang tibok ng puso ni Aldrin habang papauwi mula sa trabaho. Bitbit niya ang kalahati ng sahod na kanina lamang ay kanyang natanggap. Gusto sana niyang itabi iyon para sa ipon nila ni Sofia, pero kabisado na niya ang senaryo. Pagdating niya sa bahay, siyak na may sasalubong sa kanyang mga problema. Pagbukas na pagbukas pa lamang niya ng pinto, bumungad kaagad si Aling Norma. Ito ay ang kanyang ina. Aldrin, putit dumating ka na.
Nakakahiya na sa tindahan. May utang na naman tayo. Kung maaari ay pakiabot mo na lamang ang pambayad. Baka bukas ipahiya na naman tayo ng tindera. Hindi pa man siya nakakasagot ay sumabat na ang kanyang ama, si Mang Rodel. Nakaupo ito sa lumang sofa. Hawak ang bote ng alak. Anak, dagdagan mo naman ang panginom ko. Ang hirap ng buhay. Konting ginhawa man lang. Pagbigyan mo na sana si tatay. Sa gilid naman ay nakahilata si Arman, ang kanyang nakababatang kapatid. Kuya, kailangan ko ng pambayad sa monthly ng motor ko. Hindi kasi umabot yung sahod eh. Tulong ka na lang muna. Next time na ko naman. Habang si Jessa, ang bunsong kapatid, ay abala sa kanyang bagong iPhone at halos walang pakialam. Nang mapansin niyang nakatingin si Aldrin, bigla na lamang itong nagsabi, Kuya, baka pwede mong dagdagan yung allowance ko. Ang daming gastusin sa trabaho eh. Lalo na kapag kasama ang mga ka-office mate ko. Nakakaya naman kung wala akong ambag. Parang dinurog ang dibdib ni Adrian. Isa lang naman siyang empleyado ng karinderya. Pagod sa buong araw. Tapos pag-uwi, ito kaagad ang sasalubong sa kanya. Walang ni isa man lamang na nagtanong kung kumain na ba siya o kung kamusta ang kanyang trabaho. Lahat ang iniisip ay ang pansarili lamang nilang pangangailangan. Ma, pa, wala naman akong malaking kita. Kung tutuusin kulang pa nga ito para sa sarili ko. Mahinaong sagot ni Aldrin. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit mabilis na sumingit si Aling Norma. Anak, kung hindi ka kikilos, sino pa? Gusto mo ba kaming makita na pinapahiya ng mga pinagkakautangan? Gusto mo bang sabihin na wala kang pakialam sa pamilya mo? Tahimik lamang si Aldrin. Sa loob-loob niya, totoo namang mahal niya ang pamilya niya. Pero bakit pakiramdam niya ay siya lamang ang may obligasyon? Ang kanyang mga kapatid ay may trabaho rin, ngunit tila wala silang pakialam sa tunay na pangangailangan ng kanilang tahanan. Kinagabihan, habang nag-uusap sila ni Sofia sa telepono, ikinuwento niya ang nangyari. Tahimik lang si Sofia sa una. Ngunit hindi niya na napigilang maglabas ng saloobin. Aldrin, hanggang kailan mo tatanggapin yan? Hindi ba't lahat tayo ay may kanya-kanyang responsibilidad? Bakit parang ikaw lang ang nagtataguyod? Hindi ka naman ATM. Kung palagi kang ganyan, paano pa tayo makakaipon para sa kinabukasan natin? Napapikit si Aldrin. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Sofia, sila na lang ang meron ako at magkaiba tayo ng sitwasyon. Hindi ko kayang pabayaan ang pamilya ko kahit mahirap. Aldrin, mahinahon ngunit mabigat ang tinig ni Sofia. Hindi ko sinasabing pabayaan mo sila. Ang punto ko lang, kung palagi mong uunahin sila, paano naman tayo? Paano naman yung mga pangarap mo para sa akin? Kailan mo ako magiging priority? At kailan mo magiging prioridad ang mga pangarap natin? Mabilis ang mga araw. At sa wakas ay nakapagtabi si Aldrin ng kaunting halaga mula sa mga dagdag na trabaho sa karinderya. Pinilit niyang bawasan ang ipinapadala sa bahay para makapag-ipon. Makapag-ipon man lamang ng pambayad sa planong maliit na negosyo nila ni Sofia. Sa isip niya, pagkakataon na ito para maipadama sa nobya na kaya rin niyang unahin ang kanilang kinabukasan. Aldrin, ang saya-saya ko. Masayang sabi ni Sofia nang makita ang sobre ng pera. Kaunti na lang at makakapag-down payment na tayo para sa maliit na pwesto. Nakita mo, unti-unti nating natutupad ang mga pangarap natin. Ngumiti si Aldrin. Medyo ramdam niya ang kasiyahan sa mga mata ng nobya. Matagal na niyang gustong makita ang ngiting iyon. Ngiti ng pag-asa. Ngunit sa likod ng kanyang isipan ay mayroong kaba sapagkat alam niyang anumang oras ay maaaring magbago ang lahat. At hindi nga siya nagkamali. Kinabukasan, habang nagpapahinga siya mula sa trabaho, dumating si Aling Norma, dala ang maluwalong muka. Aldrin, anak, tulungan mo naman ako.
Ang laki na ng utang ko sa tindahan. Kung hindi ko mababayaran, baka ipahiya nila ako sa buong baryo. Wala na akong ibang malalapitan kung hindi ikaw. Nanginginig ang kamay ni Aldrin. Naisip niya ang perang inipon nila ni Sofia. Naisip niya ang mga pangarap ng kanyang kasintahan. Ngunit sa harap niya ay ang kanyang ina, humingi ng tulong at may takot na makaladkad sa kahihiyan. Pero ma, yung pera, para sana kay Sofia yon. Ipangninegosyo namin. Halos pabulong niyang sagot. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Aling Norma. Anak, anong negosyo? Paano naman kami? Mas mahalaga pa ba ang negosyo kaysa sa pamilya mo? Kung mahal mo talaga kami anak, hindi ka magdadalawang isip. Wala nang nagawa pa si Aldrin kung hindi kunin ng sobre at iabot ito. Mabigat ang dibdib niya. Parang gumuho ang lahat ng pinaghirapan. Nang gabing iyon, masayang sinalubong siya ni Sofia sa parking madalas nilang puntahan. Hawak nito ang maliit na notebook na puno ng plano para sa negosyo. Aldrin, tignan mo. May nakita na akong supplier. Kapag naumpisa na natin, tuloy-tuloy na to. Napayuko si Aldrin. Hindi niya alam kung papaanong sasabihin. Sofia, kinuha ni Mama ang pera. May utang daw siya sa tindahan. Wala na tayong ipon. Parang binuusan ng malamig na tubig si Sofia. Dahan-dahang bumagsak ang notebook sa kanyang kamay. Ano? Aldrin, ilang buwan mong pinaghirapan yun. Ilang beses na kitang pinakiusapan na magtabi ka ng pera para sa atin. Tapos isang iglap lang, nawala lahat ng pinaghirapan mo. Paano naman ako niyan? Paano ang mga pangarap natin? Paano ang plano natin? Pasensya ka na, Sofia. Hindi ko kayang tiisin si Mama. Nahihirapan rin siya. Paano naman ako? Paano tayo? Hindi ba tayo rin ang dapat mong isipin? Di ba dapat iniisip mo yung mga plano mo para sa akin? Aldrin, mahal kita. Pero bakit palagi na lamang sila ang inuuna mo? Kailan mo ako magiging prioridad? Ramdam ni Aldrin ang sakit sa tinig ni Sofia. Hindi niya alam kung papaanong magpapaliwanag. Ang alam lang niya ay nasasaktan siyang makita itong umiiyak. Ngunit sa kabilang banda, hindi niya kayang baliwalain ang kanyang pamilya. Kung may sapat lang sana siyang pera at kung meron siyang maayos at magandang trabaho, hindi sana nangyayari ang mga bagay na ito. Para bang naiipit siya sa isang sitwasyon na hindi niya kayang takasan. Alam naman nilang tindero lamang siya sa karinderya. Pero para bang sagot niya ang lahat. Una sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Pangalawa ay sa pinaplano nilang pag-iipon at sa pagtupad ng pangarap ng kanyang kasintahan. Lumayo nga si Sofia sa kanya. Pilit na pinapahira ng luha. Aldrin, mahal kita. Pero hindi ko na alam kung hanggang kailan ako makakapagtiis. At iyon ang unang malaking bitak sa matibay nilang relasyon. Lumipas ang mga linggo matapos ang matinding away ni Aldrin at Sofia. Ramdam ni Aldrin ang layo ng loob ng nobya. Pero pinilit niyang buuin muli ang tiwala nito. Ang tanging alam lamang niyang paraan ay ang mas kumayod pa para may maipakita siyang resulta. Kaya't bukod sa pagtatrabaho sa karinderya, pumasok na rin siya bilang pahinante sa palengke tuwing madaling araw. Sa gabi naman, naglilinis siya sa isang maliit na bodega, kapalit ng maliit na dagdag kita. Halos wala na siyang tulog. Ngunit titiisin niya ang lahat ng iyon para makabuo ulit siya ng kanyang ipon at hindi na madismaya pa sa kanya ang kanyang nobyang si Sofia. Isang beses, matapos ang buong araw na pagtatrabaho, dumiretso siya kay Sofia, dala ang isang maliit na sobre. Sofia, ito ang lahat ng pinaghirapan ko para sa ipon natin. Hindi man malaki, pero sisimulan ko ulit. Simula tayo. Pangarap pa rin natin to at hindi ako susuko. Tumingin si Sofia, halatang nahabag sa itsura ng kanyang nobyo.
Paputla ito, may mga eye bags, at halatang pagod na pagod. Hinawakan niya ang kamay ni Aldrin. Aldrin, ayoko namang makita kang ganyan. Oo, mahalaga ang ipon, pero mas mahalaga ka. Kung ganyan ka palagi, baka wala na akong makasama balang araw. Baka mag-isa na lang ako. Paano naman ako niyan, Aldrin? Paano ako? Ngumiti si Aldrin, pilit na nagpapakatatag. Kaya ko to, Sofia. Kaya ko to para mabigyan kita ng kasiyahan pagdating ng araw. Ngunit kahit gaano pa siya magsumikap, tila walang katapusan ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Isang gabi, nadatnan niya sa bahay ang kanyang ama na lasing na naman. Nabasagan ito ng bote at nasugatan ng kamay. Kinakailangan niyang gastusan ng gamot at tawagin ng barangay health worker. Wala na naman siyang naiuwi kay Sofia. Paniguradong sisermonan na naman siya nito. Sa ibang pagkakataon, si Jessa ay naghabol ng pera para sa isang company outing. Kuya, please naman, ayokong mapahiya sa office mates ko. Pautangin mo naman ako. Sa susunod ay babayaran ko na. Ngunit alam ni Aldrin na hindi na ito makakabayad pa. Kahit ayaw niya, pinunot niya ang naitatabing ipon at iniabot. Eto, pero sana naman isipin mo rin ang pamilya. Minsan, nakatanggap siya ng tawag mula sa lending company kung saan siya nag-loan para matustusan ang gastusin sa bahay. Mr. Aldrin, paalala lang po, lagpas na po kayo sa due date. Kung hindi kayo makakabayad, may interest na po ito. Halos mabasag ang puso ni Aldrin. Hindi niya na alam kung saan kukuha ng pambayad. Minsan ay napapaisip siya kung dapat pa bang ituloy ang relasyon kay Sofia. Dahil para bang hindi niya matutupad ang gusto nito at mga pangarap. Ngunit si Sofia, kahit galit, ay nanatili pa ring nariyan. Minsan ay dinadalan siya nito ng pagkain sa trabaho. Minsan, pinupunasan ang pawis niya habang nagbubuhat ng sako. Ngunit ramdam na ramdam ni Aldrin ang lungkot at bigat sa mga mata ng nobya. Aldrin, minsang bulong ni Sofia habang nakasandal sila sa isang lumang waiting shed. Mahal na mahal kita, pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang makita kang nagpapakasakit para sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa'yo. Hindi ba dapat may hangganan din? Tahimik lamang si Aldrin. Gusto niyang sabihin na may hangganan nga, pero sa tuwing titignan niya ang kanyang pamilya, hindi niya kayang talikuran ang mga ito. Para siyang isang biyag ng sariling dugo. At hindi niya alam kung papaanong makakaalis. At sa puntong iyon, nagsimulang mabuo ang malalim na distansya sa pagitan nila ni Sofia. Parang wala nang katapusan ang pasanin ni Aldrin. Akala niya pansamantala lamang ang hirap, ngunit habang tumatagal, ay mas lalo lamang itong lumalalim. Isang umaga, habang nasa trabaho siya, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanilang kapitbahay. Aldrin, si Mang Rodel, nadala sa health center, nawala ng malay sa kalsada, lasing na naman daw. Nagmadali siyang umuwi, tumakbo patungo sa health center at nadatnan ng kanyang ama na nakaratay. May swero sa braso. Kailangan po ng deposito para sa gamot, sabi ng nurse na lalaki. Wala siyang nagawa kung hindi ibigay ang maliit na perang hawak niya na sana'y panghulog na nila ni Sofia sa pwesto ng negosyo. Pagka-uwi niya, sinalubong naman siya ni Aling Norma na halos hysterical. Aldrin anak, nadagdagan pa ang utang ko kay Aling Bebang. Kailangan ko ng pera. Baka ipahiya niya ako sa mga kapitbahay. Hindi ko alam ang gagawin ko. Napapikit si Aldrin. Pinipigilang magalit. Ma, hindi pwedeng puro utang na lang. Kailan niyo ba matututunang mag-budget? Ngunit ang sagot ni Aling Norma, kung tunay kang mabuting anak, hindi mo ito sasabihin sa akin anak. Ikaw na lamang ang inaasahan namin. Samantala, si Arman naman na kanyang kapatid na lalaki ay dumating na may bagong motor. Kuya, ayos diba? Bagong modelo to. Pasensya na pero baka makahiram ulit ako sa'yo ng pera. Hindi ko kasi nabayaran lahat eh. Napatitig si Aldrin. Nanginginig ang kanyang kamao
Arman, may trabaho ka di ba? Bakit hindi mo inuuna ang bahay? Ako na lang ba palagi? Ngunit ang sagot ng kanyang kapatid, ano ka ba kuya? Buhay ko to no? Kaya choice ko to. Kung hindi mo kayang tumulong, di wag. At iniwan na lamang siya nito. Si Jessa naman, abala sa kanyang bagong cellphone. Hindi man lamang ito nag-abot na kahit piso sa gastusin. Para bang lahat ay umiikot sa kanilang luho at wala ni isang iniisip ang unahin ng pagkain o bayarin sa bahay. Nang gabing iyon, nagkita sila ni Sofia. Nakita kaagad nito ang bigat sa mukha ni Aldrin. Aldrin, ano na naman? Huwag mong sabihin na wala na naman ang ipon mong pera ha? Tahimik lamang si Aldrin. Hindi niya masabi. Pero halata na ni Sofia. Diyos ko Aldrin, napahawak siya sa noo. Kailan ka pa magigising? Lahat ng pagod mo, lahat ng pawis mo, napupunta lang sa mga taong hindi marunong magpahalaga. At ako, asan ako sa buhay mo? Paano ang mga pangarap mo sa akin? Paano na lang tayo? Paano na ako? Panenermo na naman sa kanya ni Sofia. Pasensya na Sofia. Mahina niyang tugon. Gulong-gulo na ako. Lahat nakaasa sa akin. Hindi ko naman pwedeng pabayaan ang mga magulang ko dahil pamilya ko sila. Nangilid ang luha ni Sofia. At ako, hindi mo ba ako pamilya? Hindi ba may pangarap tayong binubuo? Aldrin, mahal na mahal kita. Pero parang ako na lamang lagi ang nag-a-adjust. Paano na tayo kung palaging sila lang ang inuuna mo? Paano na yung pinapangarap kong buhay kasama ka? Hindi nakasagot si Aldrin. Nakayuko lamang siya. Para bang wala na siyang maibubuga. Ramdam niya ang pigati sa bawat salita ni Sofia. Oo, mahal niya ito. Ngunit nakakulong siya sa tinikalang hindi niya mabitawan. Nang gabing iyon, umuwi siyang dala ang bigat ng mundo. Wala siyang katuwang sa buhay. Walang sumusuporta sa kanya. Lahat ay inaako niyang mag-isa. Sa halip na gumaan ang kanyang pakiramdam, mas lalo pang lumubha ang kanyang problema at si Sofia unti-unting napupuno ng sugat sa puso. At sa katahimikan ng gabi, kapwa nila naramdaman. Papalapit na sila sa puntong baka hindi na kayanin ng kanilang pagmamahal ang bigat ng realidad. Lumipas pa ang ilang linggo at lalo pang bumigat ang pasanin ni Aldrin. Halos hindi na siya makangiti. Kahit kasama si Sofia, palagi na siyang tuliro at laging pagod. Isang gabi, nagkita silang dalawa sa isang maliit na kainan. Tahimik silang kumakain ng pansit. Si Sofia ang unang nagsalita. Aldrin, may hinaang wika nito. Ilang beses na kitang pinakausapan at ilang beses na kitang pinagsabihan. Paulit-ulit na lang ako at paulit-ulit na lang itong nangyayari. Lahat ng ipon mo, nag-uwi lamang sa pamilya mo. Kailan ba natin sisimulan ang buhay natin? Napabuntong hininga si Aldrin. Sofia, alam kong pagod ka na. Pero, hindi ko kaya. At hindi ko rin pwedeng pabayaan ang mga magulang ko. Kung hindi ako kikilos, sino ang kikilos? Ang mga kapatid ko? Tama na yung linyahan na yan, Aldrin. Sumabog si Sofia. Nangingilid ang luha. May trabaho ang mga kapatid mo. Ang nanay at tatay mo naman, kahit may bisyo, kaya namang ayusin ang sarili nila kung gugustuhin nila. Bakit kailangan ikaw palagi ang bumubuhat? Hindi ba't ako ang dapat mong unahin at ako ang dapat mong makasama sa pagbuo ng kinabukasan? Tumahimik si Aldrin. Ramdam niya ang sakit sa puso. Mahal na mahal niya si Sofia. Ngunit tuwing iniisip niyang iiwan niya ang pamilya, para bang pinupunit ang kanyang pagkatao. Hanggang sa dumating na nga ang araw na kailangan niyang pumili. Tumawag si Aling Norma. Halos umiiyak ito. Aldrin, anak, may kumontak dito. Mga pinagkakautangan ko. Gusto na nila akong kasuhan. Kailangan ko ng pera, anak. Kaya na. Kinakabahan, tinawagan niya si Sofia. Sofia, pwede ba tayong magkita? Nagkita sila sa parke.
Hawak ni Aldrin ang sobra ng pera na sana'y down payment para sa negosyo. Nanginginig ang kanyang kamay habang ipinapaliwanag ang sitwasyon. Kung hindi ko ibibigay ito, baka makulong si Mama. At ayokong mangyari yun. Bulong ni Aldrin, halos hindi makatingin sa nobya. Nanlumo si Sofia. Aldrin, yan na naman tayo eh. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Hindi mo responsibilidad ang mga magulang mo. Pinapasan mo na ang mga pagkakamali nila. At ngayon, pati ang pangarap natin, isusuko mo na naman? Masasayang na naman ba ang ipon na pinaghirapan mo para sa atin? Tumulo ang luha ni Aldrin. Sophia, patawad, pero pamilya ko sila. Hindi ko kayang tiisin ang pamilya ko, lalo na ang mga magulang ko. Parang nabasag ang puso ni Sofia. Hinawakan niya ang kamay ni Aldrin. Hinawakan niya ito ng mariin na para bang pinipilit niyang iparamdam ang pagmamahal niya. Aldrin, mahal na mahal kita. Pero kung palagi sila ang uunahin mo, kailan pa ako? At kailan pa tayo? Tahimik. Tanging iyakan ang damdamin ang maririnig sa pagitan nila. Sa uli, dahan-dahan nang umalis si Sofia. Inalis niya ang kanyang mga kamay mula sa pagkakahawa kay Aldrin. Siguro, hanggang dito na lang tayo. Tapos na tayo, Aldrin. Hindi dahil sa hindi kita mahal, kung hindi dahil sobra na. Hindi ko kayang maging pangalawa habang buhay. Umiyak si Aldrin. Pilit na hinahabol ang nobya. Sophia, wag naman. Ikaw ang buhay ko. Ngunit maraang lumingon si Sofia. Puno ng sakit ang mga mata. Hindi, Aldrin. Sila ang buhay mo. At alam kong wala akong lugar doon. At tuluyang naglakad papalayo si Sofia. Iniwan si Aldrin na nakaluhod sa damuhan. Hawak ang perang pinag-ipunan niya ng ilang buwan. Pero wala na itong halaga para sa pangarap nilang dalawa. Sa gabing iyon, tuluyang gumuho ang mundo nila. Pinili ni Aldrin ang kanyang pamilya. Ngunit kapalit nito ay ang pagkawala ng babaeng siyang tunay na nagmamahal at naniniwala sa kanya. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang tuluyang maghiwalay sila ni Sofia, ramdam ni Aldrin ang malaking kawalan sa kanyang buhay. Araw-araw siyang pumapasok sa trabaho, ngunit hindi na tulad ng dati. Ang dating may ngiti at inspirasyon, ngayon ay puno na ng katahimikan at pagod na lamang. Wala nang Sofia na dumarating sa karinderya para dalan siya ng baon. Wala nang kasamang maglakad pa uwi at wala na ring nag-uudyok sa kanya ng mangarap at mag-ipon. Samantala, lalo pang bumigat ang kanyang responsibilidad. Si Aling Norma ay patuloy sa pangungutang at halos linggo-linggo'y may suliranin itong dala. Si Mang Rodel naman matapos ang pagka-ospital ay bumalik na muli sa paglalasing. Si Arman naman ay hindi pa rin tumitigil sa pagbili ng kung ano-anong gamit para sa motor niya. At si Jessa naman ay abala sa gala at mga luho. Halos gabi-gabi ay umiiyak si Aldrin sa pagod. Dumating ang punto na halos malubog na siya sa utang dahil sa paulit-ulit na pagpapasa ng mga gastusin sa buong pamilya. Sa isip niya, siguro tama si Sofia, ngunit huli na ang lahat. Wala na siya sa tabi nito. Sa kabilang dako, si Sofia ay dumaan din sa matinding sakit. Ilang linggo siyang hindi makakain ng maayos. Umiiyak bago matulog at kine-question ang sarili kung tama ba ang kanyang naging desisyon. Ngunit isang araw, nagising siyang pagod na sa laging pagluha. Kailangan ko ring tumayo at kailangan ko ring magsumikap para sa aking sarili. Bulong niya sa sarili. Unti-unti, nagsimula na rin siyang mag-ipon mula sa sarili niyang trabaho. Tinulungan siya ng isang kaibigan na makahanap ng maliit na pwesto sa palengke kung saan siya nagbenta ng mga homemade snacks. Mahirap sa simula, ngunit dahil sa kanyang sipag at tiyaga, unti-unti itong lumago. Sa tuwing may customer na bumibili, naaalala niya ang mga plano nila noon ni Aldrin. Masakit man, pero tinanggap niya na siya na lamang ang magpapatuloy ng pangarap na yon. Ngayon, para na lamang sa kanyang sarili. Isang araw, habang naglalako siya ng paninda, may nakasalubong siyang dating kakilala. Sophia, ang galing mo.
Ang sipag mo talaga. Nakakabilib ka. Balita ko ay lumalaki na ang negosyo mo ah. Napangiti si Sofia. May bahid ng lungkot ngunit higit sa lahat ay may halong pagbangon. Samantala si Aldrin naman ay lalo pang nalubog. Dumating ang pagkakataon na kinatok na sila ng mga pinagkakautangan ng kanyang ina. Halos hindi na siya makalabas ng bahay dahil sa sobrang kahihiyan. Wala siyang ipon. Wala rin siyang direksyon. Habang nakahiga siya sa kanyang papalubog na kama isang gabi, naisip niya ang mukha ni Sofia, ang kanyang mga mata na puno ng pag-ibig at pag-asa. Mga matang siya mismo ang sumira. Doon niya naramdaman ang tunay na bigat ng kanyang mga desisyon. Kung pinili ko lang sana si Sofia, baka mas maayos na ang buhay ko ngayon. Pulong niya sa dilim, ngunit huli na. Si Sofia naman, sa kabilang banda, natutong yakapin ang sakit at gawing lakas. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nagiging matatag at matagumpay. Sa parehong oras, ang dalawa ay lumalakad sa magkaibang landas. Si Aldrin, patuloy na alipin ng kanyang pamilya. Si Sofia naman, nagsisimulang maging malaya at matagumpay sa sariling paraan. Lumipas pa ang 3 taon. Malaki na ang nagbago sa buhay ni Aldrin at Sofia. Si Sofia, na nagsimula lamang sa maliit na pwesto ng kakanin, ngayon isa ng matagumpay na negosyante. May sarili na siyang coffee shop na kilala sa kanilang bayan. At meron na ring ilang empleyado. Sa bawat araw na nakikita niyang lumalago ang kanyang pinaghihirapan, pakiramdam niya ay mas lalo siyang humuhusay at mas nagiging buo bilang tao. Hindi na siya umaasa kanino man. Hindi niya na inaasa ang kanyang pangarap sa ibang tao. At higit sa lahat, natutunan niyang unahin ang kanyang sarili. Samantala si Aldrin naman ay halos hindi na makabangon sa kanyang sitwasyon. Ang kanyang ina ay patuloy sa pangungutang. Ang kanyang amay lalong nalulong sa alak. At ang kanyang mga kapatid ay abala pa rin sa sariling mga luho. Siya, na dati puno ng pangarap, ngayon ay halos wala nang may pagmamalaki. Nabaon siya sa utang at ang dating lakas ng loob at kasipagan ay nauubos sa paulit-ulit na pag-aayos ng problema ng iba. Isang hapon, nagkataong nagkasalubong sila ni Sofia. Hindi inaasahan ni Aldrin na makikita niyang muli ang babaeng minahal at pinakawalan niya. Sa kabila ng sakit na nararamdaman noon, si Sofia ay maayos na, masigla at tila mas kumanda pa dahil sa tiwala sa kanyang sarili at tagumpay. Aldrin, may hina niyang sambit nang makita itong nakatayo sa tapat ng coffee shop niya. Halos hindi makatingin si Aldrin. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang kahihiyan. Sofia, ang ganda ng coffee shop mo. Narinig ko, ang dami mo na raw natutulungan ngayon. Ngumiti si Sofia, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay naroon ang alaala ng sakit na pinagdaanan nila. Oo, Aldrin, pero lahat ng ito ay bunga ng matinding sakripisyo at pagtitiis. Nasanay akong walang kasama at doon ko natutunan na kaya ko pala. At natutunan ko ring huwag iasa ang pangarap ko sa iba. Napayuko si Aldrin. Sofia, araw-araw kong pinagsisisihan. Kung pinili lang kita noon, baka mas maayos ang buhay ko ngayon. Pero, napahinto siya at napaluha. Hindi ko kayang talikuran ng pamilya ko. At ngayon tignan mo, ako ang lugmok, habang ikaw ay matagumpay na. Maraang tumango si Sofia. Alam mo Aldrin, hindi kita kinamihian dahil alam kong mahal mo lang sila. Pero mali ang naging paraan mo ng pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal, hindi dapat naglalagay ng isa sa kapahamakan para lamang maisalba ang iba. Naubos ka dahil pinili mong pasanin ang lahat, pero hindi ka nila tinulungan. Tahimik si Aldrin, pinapakinggan ang bawat salita. Natuto ako, Aldrin. Dugtong ni Sofia. Natuto akong unahin din ang sarili ko. Dahil papaano kang makakabuo ng pamilya at kinabukasan kung ubos ka na sa pagtulong sa iba. Hindi pagiging makasarili ang magmahal din ng sarili. Ito'y pagiging responsable. Tumulo ang luha ni Aldrin. Sofia, hindi ko na maibabalik ang lahat.
Pero sana kahit papaano ay mapatawad mo pa rin ako. Minahal kita, Sofia. At totoo yun. Sadyang hindi ko lang talaga kayang tiisin ng pamilya ko. Ngumiti si Sofia, puno ng awa at pag-unawa. Matagal na kitang pinatawad, Aldrin. Pero ang oras, hindi na natin may ibabalik pa. Ang mahalaga ngayon, matuto ka. Dahil kung hindi ka magbabago, mauubos ka ng tuluyan. At sa uling pagkakataon, nagpaalam si Sofia. Pumasok siya sa kanyang coffee shop. Iniwan si Aldrin na nakatayo pa rin sa labas. Tulala, ngunit puno ng bagong tanong sa sarili. Sa gabing iyon, umuwi siya at tumingin sa salamin. Sa wakas nakita niya na ang taong unti-unti niyang pinabayaan. Ang sarili niya. Doon nagsimulang pumasok sa isip niya ang pinakamahalagang aral ng lahat, na ang pagmamahal ay hindi lang para sa pamilya o sa ibang tao, kung hindi dapat kasama rin ang sarili. At yun na nga ang simula ng kanyang unti-unting pagkising. Minsan, ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang kaya mong ibigay, kung sa kung paano mong pinapahalagahan ang sarili habang nagmamahal ka. Si Sofia at Aldrin ay naging malinaw na halimbawa nito. Mahal na mahal nila ang isa't isa, ngunit hindi sapat ang pagmamahal lamang kung wala itong tamang balanse. Sa uli, pinili ni Aldrin na unahin ang pamilya niya, hindi dahil mali siyang magmahal, kung hindi dahil mali ang direksyon ng kanyang pagpapakasakit. Sa kabila ng lahat, hindi siya tinulungan ng kanyang mga magulang at kapatid, at siyang tuluyang naupos. Si Sofia naman, kahit nasaktan, pinili ring tumayo sa sariling paraan para sa kanyang sarili. Natutunan niyang hindi pagiging makasarili ang unahin ng sariling kapakanan at huwag iasa ang kanyang sariling pangarap sa iba, lalo na kung ang layunin mo ay magkaroon ng mas maayos na kinabukasan. Ang sakit ng hiwalayan ang nagsilbing daan para siya'y maging matatag, madiskarte at matagumpay. Sa uli, siya ang nagdala ng aral na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang para sa iba, kung hindi para sa sarili. Hindi sila nagkatuluyan ni Aldrin, ngunit ang kanilang kwento ay nagsilbing paalala. Ang pamilya ay mahalaga, ngunit hindi dapat maging dahilan para isakripisyo ang buong kinabukasan. Ang pag-ibig ay hindi lamang pagbibigay, kung hindi pagtuturo rin ng hangganan at tamang direksyon. At ang pinakamahalaga, ang sarili ay dapat laging bahagi ng pagmamahal na ibinibigay natin sa iba. Kung titingnan, parehong naging biktima sina Aldrin at Sofia ng mga maling desisyon. Ngunit sa dulo, naging magkaiba ang kanilang naging landas. Si Aldrin, natuto sa mahirap na paraan, naiwan siyang lugmok. Ngunit sa kanyang puso ay may kaunting pag-asa na balang araw, makakabangon rin siya kung matututunan niyang magtakda ng hangganan at matutong mahalin ang kanyang sarili. Si Sofia naman, bagamat nasaktan, ay naging inspirasyon. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang bunga ng sipag, kung hindi ng tapang na pumili ng tama, kahit pa ito'y masakit. Natutunan niyang minsan, ang pinakamahirap gawin ay ang pagbitaw, ngunit ito rin ang daan upang matagpuan ang tunay na kalayaan. Ang kwento nila ay nagsisilbing paalala sa lahat ng umiibig at nagmamahal sa pamilya. Hindi masama ang tumulong, ngunit kung ito'y nagdudulot ng kawalan ng kinabukasan, ito'y nagiging pasakit at hindi tunay na pagmamahal. Hindi rin masama ang magmahal ng buong puso, ngunit dapat kasama ang sarili sa planong iyon. Sa huli, natutunan ni Aldrin at Sofia na ang pag-ibig ay hindi laging nagtatapos sa magpakailanman. Minsan ay nagtatapos ito sa hanggang dito na lang. Ngunit dala-dala ang aral at alaala na magpapatatag sa kanilang mga susunod na hakbang sa buhay. At kaya ng lahat ng sugat, unti-unting naghihilom, maiiwan ang peklat. Ngunit ito ang nagsisilbing paalala ng isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at ang mahalagang aral. Huwag na huwag mong kakalimutan ang iyong sarili sa pagmamahal mo sa iba. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito.
Sana po ay nagustuhan nyo at kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong aral ang inyong napulot sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!